Narito na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Babaeng empleyado ng isang fast food patay sa pananaksak sa Quezon City. Suspect, dating empleyado. Bilis ng pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo, bumaba sa 1.4% noong Abril ayon sa PSA. Mga balota para sa Desisyon 2025, sinimulan nang ipadala sa mga LGU sa Metro Manila. Sa MBC TV Correspondence, kasunduan para sa mapayapang halalan, nilagdaan ng pamahalaan at MILF sa Bangsamoro Region. Sa MBC TV Sports, Kelra at Salford kabilang sa roster ng Cebol MLBB. At sa Showbiz Spotted, teaser ng final season ng hit Korean series na Squid Game inilabas na. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nababahala ang pulisya sa tila abnormal na insidente ng pagnanakaw ng isang di pa nakikilalang riding in tandem sa isang Japanese resto sa Makati City. Ang mga suspect kasi nakapagnakaw na nga pero katakatakang ibinalik pa ito sa may-ari. Una sa balitang yan, si Wina Hesoro. May person of interest na ang Makati City Police sa robbery incident sa isang Japanese restaurant sa Pasay Road sa Makati City. Ito mismo ang kinumpirma sa DZRH ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin at sinabing patuloy ang kanilang ginagawang case build-up. Ayon kay Abirin, nagsasagawa na sila ng backtracking sa mga CCTV na maaaring nakahagip sa dalawang armadong lalaki na kapwa naka-helmet, ang isa'y nakasuot pa ng uniforme ng isang motorcycle taxi nang isinagawa ang krimen. Dagdag pa ni Abirin, sila ang tatayong complainant sa kaso dahil ayaw ng isang Japanese customer na natangayan ng wallet na may lamang 25,000 pesos na maghabla ng asunto. Isa sa tinitingnan nilang anggulo ay posibleng hindi talaga robbery hold-up ang motibo ng dalawa. Dahil ayon kay Abirin, tila abnormal ang nangyari dahil ibinalik ang mga gamit na kinuha ng dalawang suspect maliban sa wallet na posible rin aniyang naibalik kung agad nakita ng isa sa mga suspect na ibinulsa ito ng kanyang kasamahan. Inaalam pa ng mga pulis ang tunay na motibo ng mga suspect sa hindi pang karaniwang pang-hold up. Yun po yung isang tinitignan natin. Of course, this is still a robbery kasi nawalan po. Yun po yung ginawa nila. Consummated po yun. Binalik nga lang dahil po sa nila. kinupit. Pero of course, tinitignan din natin sa kabilang anggulo kung anong motibo. Ano ba talaga yung purpose nito. Kasi abnormal po ito eh. Kung ikaw talaga isang magnanakaw, lahat, kukulimpatin mo po lahat yan eh. Pati po yung pera doon sa may counter and everything, kukunin mo lahat yan. Pero sa kanila is pagkalabas, ibinalik po lahat yung gamit. Except doon sa ibinulsang pitaka po na may lamang pera. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Bumaba sa 1.4% ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa batay sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority o PSA. Narito ang report ni Rose Babiera. Bumaba ang inflation rate o ang paggalaw ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo para sa buwan ng Abril taong 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, naitala sa 1.4% ang inflation rate nitong nakaraang buwan, mas mababa sa 1.8% na datos sa sinundan nitong buwan at malayo sa 3.8% na inflation rate noong parehong buwan ng nakaraang taon o noong Abril 2024. Ito na ang pinakamababang antas ng inflation na naitala simula noong November 2019
na nakapagtala ng 1.2% inflation rate. Paliwanag ni National Statistician and PSA Undersecretary Dennis Mapa, pangunahing dahilan nito ang mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Gayun din ang mabilis na pagbaba ng presyo ng transport. Mapapansin din ang mababang increase sa mga sumusunod na commodity. Samantala, nakaambag naman sa kabuoang inflation ang pagtaas ng presyo ng alcoholic beverages at tobacco products, ang pabahay, tubig, kuryente at gas at ang sektor ng kalusugan. Sa kabuuan, pumapatak lamang sa 2% ang national average inflation rate simula noong Enero hanggang Abril para sa taong ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinangunahan naman ni Commission on Elections o COMELEC Chair Attorney George Garcia ang pagseselyo sa isa sa mga truck na naglalaman ng mga balotang gagamitin para sa eleksyon dito sa Metro Manila sa susunod na linggo. Magbabalita si Val Gonzalez. Maaga pa lamang kanina ay magkakasunod na truck na ang naghahakot ng mga balota sa tanggapan ng National Printing Office sa Quezon City. Ang mga hinahakot ay ang huling batch ng mga balotang gagamitin para sa midterm elections na ipapadala sa mga lokal na pamahalaan dito sa National Capital Region. Pinangunahan mismo ni COMELEC Chair George Erwin Garcia ang pagsiselyo sa isa sa mga truck na i-dispatch sa mga Treasurer's Office kung saan pansamantala itong ilalagak. Bantay sarado rin ng mga tauhan ng PNP at SWAT team ang mga truck patungo sa kanilang destinasyon. Sabi ni Chairman Garcia, nasa 7.5 milyong bilang ng mga balota na gagamitin sa midterm elections sa buong NCR. Ngayong araw, kabilang sa mga LGUs na paghahatiran ng balota ay ang Caloocan, Marikina City, Pasig, Valenzuela, Quezon City, Malabon, Navotas at maging sa lungsod ng San Juan. Bukas naman, i-deliver na rin ang mga balotang natitira pa sa iba't ibang mga LGUs dito sa Metro Manila. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, arestado ang 3 lalaki na nahuling nagpapanggap bilang mga empleyado ng Commission on Elections o COMELEC. Natuklasan ang mga suspect na may dalang ID, di umano'y pirmadong dokumento at lulan pa ng isang sasakyan na may COMELEC sticker. Ang babala ng COMELEC, alamin sa report ni Kyle Bulyas. Nagbabala ang Commission on Elections sa publiko tungkol sa lalong pagdami ng mga iligal at kahina-hinalang gawain 6 na araw bago ang 2025 national at local elections. Ginawa ng COMELEC ang pahayag kasunod ng pagkakaaresto sa 3 lalaking nagpanggap bilang tauhan ng COMELEC para mag-inspeksyon umano ng mga automated counting machine sa isang paaralan sa Santa Cruz, Laguna. Sa ulat ng Philippine National Police, dumating sa lugar ang 3 suspect sakay ng SUV na may tatak na COMELEC Task Force stickers at may dala ring ID at memorandum na may lagda ng isang commissioner. Bukod pa ito sa nauna ng inarestong Chinese national na hinihinala ang isang espiya matapos mahulihan ng gadget na ginagamit para makakalap ng pribado at sensitibong impormasyon malapit mismo sa tanggapan ng COMELEC sa Intramuros, Manila. Kaugnay nito, nagpaalala sa publiko ang COMELEC at sinabing ipagbigay alam agad sa kanila kung may napansin silang mga kahina-hinalang aktibidad. Bukod dito, muling iginiit ng COMELEC na fake news ang kumakalat na hindi makakaboto ang sinumang walang national ID at inilipat sa May 10 ng eleksyon. Nilinaw ng COMELEC, nahihingan lang ng ID ang isang botante kung hindi matiyak ang kanyang pagkakakilanlan at tuloy na tuloy ang eleksyon sa May 12, 2025. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinigundahan naman ng Makabayan Black ang naunang investigasyon na ikinasa ng Malacanang kaugnay ng naglipa ng reklamo sa umano'y matagal ng palpak na serbisyo ng Prime Water ang water utility service ng pamilya Villar. Ang mga detalye ibabalita ni Milky Regunan.
Formal lang isusumite ng Makabayan Black ang resolusyon para imbestigahan ang maraming mga reklamo laban sa Prime Water na pagmamayari ng mga bilyar dahil sa umunoy palpak na serbisyo ng tubig sa kanila mga nasasakupan. Pangunahan ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang pagsusumite ng resolusyon kasama ang mga consumer groups at ilang residente na apektado sa hindi magandang serbisyo ng Prime Water. Una rito, pinuri ng Makabayan Black ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ng Prime Water dahil sa poor water service at mataas na singil. Gate ng Makabayan Black, long overdue na ang investigasyon sa matagal ng panawagan ng mga apektadong consumers na papanagutin ang Prime Water sa palpak na serbisyo. Sineserbisyohan ng Prime Water ang ilang lugar sa Bulacan, Cavite, Negros at iba pa. Pakiusap lang ng Makabayan Black, dapat yakin ang investigasyon ay independent at walang whitewash para nilisin lamang umano ang pangalan ng mga bilyar na ilan sa kanilang pamilya ay tumatakbo ngayong midterm election. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa gitna ng sunod-sunod na aksidente sa kalsada, pabor sa mga jeepney driver ang mungkahing mandatory drug testing para sa mga driver ng pampublikong sasakyan. Pero napakambyo naman sila sa mungkahing pagbabawas ng kanilang oras ng biyahe. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Pabor ang mga tsuper ng jeepney sa nais ni Transportation Secretary Vince Dizon na agarang ipatupad ang mandatory at regular na drug test para sa mga pampublikong sasakyan. Lahat ng nakausap ng DZRH News sa terminal ng PUJ sa EDSA Crossing na may biyahe patungo San Juan, Pasig at Rizal ay suportadong pulisiyang para sa kaligtasan ng mga mananakay. Kasunod pa rin ito ng sunod-sunod na aksidente sa kalsada na nagresulta sa mga pagkasawi kamakailan. Pero sumdot ng ilang tsuper, sa halip na gawing regular kada 70 araw, dapat itong gawing sorpresa at nang makorner ang lahat ng driver. Dapat hindi i-announce. Dapat hindi i-announce. Yung biglaan. Kasi yung mga gumagamit. Maayos din yung walang iwas sa disgrasya ganun. Sa ibang usapin, inilutang din ni Dizon ang mungkahing bawasan pa ang oras ng biyahe ng mga PUV driver na dapat umanong may karelyebo. Malamig naman dito ang mga tsuper at sinabing tiyak na maapektuhan ang kanilang kita. Sir, ano to? 14 hours. Sa isang araw, ikaw mismo. Kasi ano to? Kakabiyahe ko lang mga alas 6 ng umaga, gagaya ko mga alas 8. Oo. So kapag nilimitahan, kasi lalo na pila namin matagal. Oo, pag nilimitahan, walang mangyayari nun. Ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang komprehensibong review sa mga pag-i-issue ng lisensya dahil sa iba't ibang car crash. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng esports, ipinakilala na ang mga manlalarong bahagi ng Cebol MLBB at magre-representa sa Pilipinas para sa IESF World Esports Championship 2025. At sa unang pagkakataon ay napasama ang pangalan ng gold laner na si Kelra, habang muli namang nagbabalik si Sanford matapos ang 2 taon. Ang buong lineup alamin sa report ni Matchpoint Millie Borja. Handa nang muling sumabak si reigning M-Series Finals MVP Duan Kel Repillas sa international stage bilang bagong miyembro ng Cebol MLBB. Siya ay sasama sa main 5 ng Team Falcons, kasama si Team Liquid Philippines ex-Pilaner Sanford Vinuya para sa kampanya ng Pilipinas sa IESF World Esports Championship 2025. Dala ni Kelra ang matinding karanasan mula sa mga tagumpay sa MSC 2021, M6 World Championship at Snapdragon Mobile Masters 2025. Siyempre, una masaya. Masaya ako kasi nasabi ko na ito kapag sa interview ko na masaya kasi after ilang years na nasama ako sa national team. Iba pa rin kasi talaga yung Cebol sa mga ibang international tournament para sa akin. Kaya pag nabilang ka doon, tapos masisigaw yung last name mo, masarap sa feeling. Samantala, muling babalik sa Cebol lineup si Sanford matapos ang 2 taong pagkakaban.
Ang 17-year-old na ex-Pilaner ay dating pinatawan ng sanction dahil sa hindi paglahok sa IESF 2023 sa kabila ng pagdalo sa tryouts at combine. Ngayon, opisyal na siyang makakalaro muli para sa bansa. Kukumpleto sa roster ng Cebol MLBB ang core team ng Falcons Philippines na sina David Flaptisi Canon, Angelo Fiu Arcangel, Michael Kaeltisi Saison, Rogen Ogwen Onigo at Marcos Super Marco Requitiano. Pangungunahan sila ni Robert Trevor Sanchez bilang head coach, habang tinatarget ng Pilipinas ang muling pagkampiyon sa IESF matapos ang pagkalas sa ikalawang pwesto noong 2024 kontra Indonesia. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Kilalanin ang mga papabile o mga matunog na pangalan na posibleng pumalit kay Pope Francis. Sa MBC TV Global, illegal migrant sa Estados Unidos hinimok na magpa-self-deport kapalit ng pabuya. Sa Showbiz Spotted, K-drama series na When Life Gives You Tangerines, waging best drama sa 61st Beksang Arts Awards. Sa Hoy Bawal Yan, parusa para sa illegal dismissal ng isang empleyado. Alamin lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Patay naman sa saksak ang isang babaeng empleyado ng isang fast food restaurant sa Quezon City. Ang sospek na pag-alamang dati palang empleyado ng naturang kumpanya. Ang mga detalye sa live report ni Val Gonzalez. Val. Yuel Kalunos-Nunos, ang malupit na kamatayang sinapit ng 25 anyos na babaeng service crew matapos itong tagtarin ng saksak ng isang lalaki sa mismo ng fast food chain sa Tandang Sora Avenue, Quezon City. Sa pagsisiyasat ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD, dating empleyado ang 22 anyos na suspect. Lumalabas na gabi ng Sabado ng mangyaring insidente at nadiscover lamang ang krimen kinabukasan na araw ng Linggo. Ayon kay Police Captain Teddy Madrid, ang tagapagsalita ng QCPD, tumakas ang suspect na pinilala sa pangalang Eduardo Eliar Lagulaw Jr. Bukod sa kuha ng CCTV, nakilala ang salarin matapos na maiwan sa crime scene ang kanyang wallet na naglalaman ng iba't iba nitong mga identification cards. Sa kuha ng CCTV, takong alas 9 ng gabi ng Sabado, Mayo 3, nang pumasok ang suspect, makikitang hinawakan ito sa ulo at kinakalagtad papasok sa kitchen ng restaurant ang babaeng nagpupumiglas. Nang mapaupo ang biktima, mistulang may pinag-uusapan ng dalawa hanggang sa kumuha ng mahabang kutsilyo sa kitchen ng lalaki at dito na pinag-uundayan ng saksak ang biktima. May pagkakataon pang patagakong undayan ng sospek ang babae. Ilang saglit na nawala sa monitor ng kamerang dalawa hanggang sa makita na itong duguan at nakahawak na ng kutsilyo ang babae na nakaganti hanggang sa makatakas na ang sospek. Sa ngayon po ay masusing iniimbestigahan ng Quezon City Police District ang karudmal-dumal na pangyayaring ito at patuloy po nagsasagawa ng malalim na investigasyon ng ating Criminal Investigation and Detection Unit at patuloy din po ang sinasagawang continuous manhunt operation dito po sa pagkakaaresto nitong suspect. Ma'am, makikita ko dun sa video na mayroong matinding galit itong suspect dun sa babaeng biktima. Na-establish na ko ba ng QCPD kung mayroong relasyon yung dalawa? Sa ngayon po ay hindi po natin na-establish yung motive at patuloy po ang masusing investigasyon na isinasagawa po para po malaman ang talagang motive nitong suspect sa biktima. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez.
3 residente ang sugatan sa malaking sunog na sumiklab sa isang residential area sa barangay Manuyong 1, lungsod ng Las Piñas. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 2 babae edad 35 at 33 at isang lalaki na may edad na 53 ang nagtamo ng minor injury sa sunog na nagsimula kaninang alas 4:30 ng umaga at mabilis itinaas sa ikalawang alarma bago tuluyang naapula 7:33 ng umaga. Sa panayam ng DZRH kay Fire Senior Inspector Maria Luisa Sancha Andrade, Chief of Operations ng Las Piñas sa BFP, tinataya na 10 kabahayan ang naabo sa sunog sa compound. Hindi anya ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng sunog sa lugar. Aminado naman na si Andrade na naging pahirapan sa kanila ang pag-apula sa sunog dahil sa makipot na daan na bago makapasok sa compound. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng apoy, gaano kalaki ang pinsala at ilan ang mga pamilyang naapektuhan. Medyo nahirapan lang tayo dun sa access, pero nagawa naman natin ng paraan dahil naglagay tayo ng mga ladder para ma-access natin yung area dahil compound siya. So medyo malalaki yung nasa paligid niya, matataas, kaya nag-ladder tayo. Okay. Pero okay naman, kinaya naman ng mga bumbero. Samantala, kasado na bukas ng hapon, oras sa Vatican, ang makasaysayang papal conclave na posibleng magpatuloy o bumago sa iniwang legasiya ni Pope Francis sa simbahang Katolika. Ikinabit na rin ang chimney sa Sistine Chapel na siya magsisilbing hudyat kung nakapili na ng panibagong Santo Papa. Ang mga detalye alamin sa report ni James Galange. Naghahanda na ang higit 130 cardinals mula sa iba't ibang bansa para sa nakatakdang papal conclave bukas sa Sistine Chapel. Yan ay magsisimula alas 4:30 ng hapon, oras sa Vatican, hanggang sa makapili ng bagong lider ng simbahang Katolika na maaaring tumagal ng ilang araw o buwan. At para magkakilala ang mga electors, nagsagawa ng ilang rounds sa General Congregation ang College of Cardinals upang pag-usapan ang iba't ibang isyong kinakaharap ng simbahan tulad ng synodality at migration. Samantala, simula rin ngayong araw ay tutungo na ang mga kardinal sa Casa Santa Marta kung saan sila maghahanda para naman sa gaganaping pre-conclave bukas ng umaga, kung saan magkakaroon ng misa sa St. Peter's Square at magkakaroon din ng prosesyon bago ang nakatakdang conclave. Sinimulan na rin itayo ang chimney sa taas ng Sistine Chapel kung saan lalabas ang usok na siyang magbibigay ng hudyat kung nakapili na nga ba ang mga kardinal ng bagong Santo Papa. Gayon din ang pagsasaayos ng mga gagamiting lamesa at ilan pang kinakailangang renovation sa loob ng Sistine Chapel. Ayon sa Vatican, 4 na beses kada araw boboto ang mga kardinal, habang sa gabi naman ng May 7 sa Vatican, malalaman ang unang resulta ng kanilang naging botohan. Ito magiging kauna-unahan sa kasaysayan ng papal conclave na mayroong higit 120 cardinals ang lalahok sa nasabing traditional secrecy voting ng simbahang Katolika. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, kumpleto na ang 133 elector cardinals na lalahok sa inaabangang papal conclave na magluluklok sa ika-267 na Santo Papa ng Simbahang Katolika. 16 mula rito ang nakikitang front-runners bilang papabili at kabilang dito ang kababayan nating si Cardinal Luis Antonio Tagle. Kilalanin ang iba pang matunog na papabili sa report ni Tina Nolasco. Dumating na sa Roma ang lahat ng 133 cardinal na dadalo sa papal conclave sa Sistine Chapel bukas. Present sa naturang conclave ang mga cardinal edad 80 pababa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bahagi ito ng proseso sa pagpili sa susunod na Santo Papang papalit sa yumaong si Pope Francis. Sa ulat ng pahayagang Daily Tribune, 16 na cardinal mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang itinuturing na papabile o mga paring frontrunner na posibleng pumalit kay Pope Francis. Kabilang narito ang mga cardinal sa Europe gaya ni Pietro Parolin ng Italy, matagal ng Secretary of State sa Vatican at malaki ang ginampanan sa 2018 Vatican-China deal sa pagtatalaga ng obispo.
Sumunod si Cardinal Pierre Batista Pizzaballa, kilala sa pagtataguyod ng kapayapaan sa kasagsagan ng gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Si Matteo Zuppi, Archbishop sa Bologna at Peace Envoy sa Ukraine. Si Claudio Gugerotti, Prefect of Dicastery for the Eastern Churches at isang scholar diplomat at dalubhasa sa Eastern Christianity. Si John Mark Avelin, Archbishop of Marseille, advocate ng mga migrante at interfaith dialogue. Si Anders Arborelius, kauna-unahang cardinal sa Sweden at isang convert, konserbatibo sa doktrina ng simbahan pero bukas sa migration. Si Mario Gretsch, dating Synod of Bishops Head at kilala bilang bridge builder. Si Peter Erdo, isang canon law expert at evangelist na may kaugnayan sa nasyonalistang pamahalaan ng Hungary. Si Jean-Claude Hollerich, isang Jesuit at dating misyonero sa Japan, kilala sa paninindigan sa doktrina pero bukas sa reforma. Sa Asya naman kabilang sa mga frontrunner na magiging Santo Papa, sina Cardinal Luis Antonio Tagle, charismatic, social media savvy at kilala sa pagiging boses ng mga mahihirap. Si Charles Mongbo, isang vocal defender sa Myanmar Rohingya at tinataguyod ang kawalang karahasan sa gitna ng sigalot. Sa Africa naman, kabilang sa mga maiinit na pangalang posibleng maging Santo Papa, sina Peter Turkson, matagal ng papal advisor at advocate ng human rights. Sakaling siya ang mapiling susunod na Santo Papa, siya ang magiging unang Black Pope sa kasaysayan. Si Robert Sara, isang conservative standard bearer at kampyon ng mga traditionalist, pero itinuturing na mahirap na makakuha ng suporta. Si Fridolin Ambongo, Archbishop ng Kinshasa sa Democratic Republic of Congo, isinusulong ang kapayapaan at traditional values. Sa Amerika, nangunguna sa listahan ng maaaring maging papabili si Robert Francis Prevost, Prefect of Dicastery for Bishop at dating Peru missionary. Pang-16 naman si Timothy Dolan, Archbishop ng New York at kilala sa kanyang karisma at matibay na paninindigan sa isyong panlipunan. Para sa MBC TV Network News, ito si Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, sa tuluyang pagkilos ng low pressure area palabas ng ating area of responsibility, tanging easterlies lamang ang umiiral na weather system at nagdadala ng mainit na panahon sa halos buong bansa. Sa heat index forecast ng Pag-asa, 32 lalawigan sa buong bansa, karamihan galing sa Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa at Eastern Visayas ang makakaranas ng matinding init. Inaasahang maglalaro ito sa pagitan ng delikadong 42 hanggang 45 degrees Celsius, kung saan pinakamataas ang Etiagues sa Isabela. Habang dito sa Metro Manila, parehong Naiya, Pasay at Science Garden sa Quezon City. Kasama rin ang 11 iba pang lugar, posibleng umakyat sa 43 degrees Celsius ang damang init. Bunso din ng easterlies, uulanin ng eastern seaboards ng bansa, partikular ang Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Mataas naman ang tsansa ng localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Ugaliin pong magbaon ng payong bilang pananggalang mula sa parehong init at ulan. Para sa MBC TV Weather Update, ito si Arnold Herrera. Tandaan, makinig sa ulat, manatiling mulat at palaging mag-iingat. Para naman sa mas mapayapang mass deportation ng illegal migrants, nagalok si US President Donald Trump ng pabuya para sa mga voluntaryong magpapadeport, habang nakatakda namang lusubin ng Israel ang Hamas upang bawiin ang mga biktima o hinostage ng militanteng grupo. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Nakahanda umano magbigay si United States President Donald Trump ng $1,000 bilang pabuya sa mga migranteng nais magpa-self-deport pabalik ng kanilang bansa. Ito raw ay upang maiwasan ang pagka-aresto at mas ligtas na pamamaraan para lumabas ng kanilang bansa at hindi na maharang ng kanilang immigration. Dagdag pa ni Trump, ang ilan sa mga undocumented migrants na sasailalim sa self-deportation scheme ay bibigyan ng pagkakataong legal na makabalik sa Estados Unidos sakaling umayos ang kanilang kinakailangan dokumento. Sa iba pang balita, inaprubahan na ng Security Cabinet ng Israel ang muling pag-expand ng kanilang military operations sa Gaza Strip, Palestine, kabilang ng planong panibagong paglusob at pagkontrol sa
sa ilang bahagi ng teritoryo ng Palestine. Yan ay pinangunahan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na layon ng talunin ang militanteng grupong Hamas at mabawi ang mga hawak nitong hostage. Magugunit ang muling sumiklab ang giyera sa rehiyon noong Marso matapos ang higit 2 buwang tigil putukan dahil sa umunoy paglabag ng magkabilang kampo sa kanilang mga naging kasunduan. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Taas kamay na mga nagpupuyat sa kanonood ng mga Korean series. Sino po ba ang hindi, di ba? The long wait is over para sa mga fans ng Squid Game. May pasilip na kasi ang Netflix para sa mga eksenang dapat abangan sa much-awaited Season 3 ng survival thriller series. Ang official teaser ng Squid Game at ang mga nagwagi sa 61st Baeksang Awards o Arts Awards na ginanap sa Seoul, Korea kagabi, kilalanin sa Showbiz Report na ito. It's time to play the final games. Inilabas na kasi ngayong araw ang teaser ng third and final season ng hit Korean dystopian survival thriller series na Squid Game. Bumungad sa halos 1.5 minutong clip na inilabas ng Netflix ang bida na si Sung Gi-hun o Player 456 na ginagampanan ni Lee Jong-jae na nasa loob ng iconic Squid Game casket na may pink ribbon na sinunda ng ilang eksena ng mga panibagong laro na haharapin ng mga natitirang player. Hanggang sa dulo ay narinig ang tila iyak ng isang sanggol na marahil hint na nanganak na ang buntis na player sa much-awaited Korean series. Ilang oras pa nga lang nakalipas mula nang inilabas ang official teaser, humakot na agad ito ng mahigit 1 milyong views. Nakatakdang ilabas ang Season 3 ng Squid Game sa June 27. Samantala, speaking of hit Korean series, isa rin dyan ang romance drama When Life Gives You Tangerines. Ang pinagbibidahang serye ni na Ayo at Park Bo-gum humakot ng 4 na parangal sa katatapos lang na 61st Baeksang Arts Awards. Kabilang na riyan ang Best Drama at Best Screenplay. Bigo namang maiuwi ni Ayo ang Best Actress Trophy. Nasungkit ito ni Kim Tae-ri para sa kanyang pagganap sa Jonghyun The Star Is Born. Best Actor naman si Joo Ji-hoon na bumida bilang Dr. Beck sa The Trauma Code Heroes on Call, habang ang nanalo ng grand prize ay ang reality cooking competition na Culinary Class Wars. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, mandatory drug test para sa mga tsuper, hindi solusyon sa aksidente sa kalsada. At sa MBC TV Sports, Pinay tennis star Alex Ayala muling umangat sa World Tennis Rankings. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Nanindigan si Senator Coco Pimentel na hindi solusyon sa sunod-sunod na aksidente sa kalsada ang pagsalang ng mga driver sa mandatory drug test. Sa halip, naniniwala ito na dapat pagtuunan ng pansin ng DOTR ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na batas trapiko. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Duda si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa desisyon ng Department of Transportation o DOTR na magpatupad ng mandatory drug test sa mga PUV drivers kada 70 araw sa harap ng sunod-sunod na vehicular accident. Nagtataka si Pimentel kung bakit mandatory drug testing ang agad na pumasok sa isipan ng DOTR bilang solusyon. Nakita naman sa resulta ng drug test ng driver ng Solid North Bus nasangkot sa malagim na aksidente sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SC-TEX na ikinamatay ng 10 katao na negatibo ang resulta sa drug test. Para kay Pimentel, ang dapat gawin ng DOTR ay epektibong ipatupad ang mga batas. Kailangan ng matigil ang mga overspeeding na sasakyan bago sila makapinsala at makapatay. Bantayan at hulihin din ang mga walang ingat o mga reckless driver. Ipatupad din ang batas na may speed limiter sa mga bus, truck at iba pang malalaki at mabibigat na mga sasakyan.
Hinahanap din ni Pimentel ang mga tinatawag na rumble strips na dapat ay pampagising sa mga tsuper. Giit ng senador, ang pagdisiplina sa mga driver ng PUV ay dapat trabaho din ng operator at may-ari ng sasakyan. Dapat din sagutin nilang may-ari ng sasakyan ang civil at criminal liabilities kapag nasangkot ang sasakyan sa isang vehicular accident. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, suportado ng BBM Youth Movement ang mga plataporma na isinusulong ng Trabaho Party List para sa mga manggagawang Pilipino. Kumpiyansa ang grupo na tumutugma ang mga programa ng partido sa advokasya ni Pangulong Bongbong Marcos para sa dekalidad na trabaho at buhay may trabaho. Nagbabalik si Edniel Parosa. Formal nang inendorso ng BBM Youth Movement ang 106 Trabaho Party List sa paniwalang katuwang ito sa advokasya ni Pangulong Bongbong Marcos para makapagatid ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Saad ng BBM Youth Movement sa kanilang opisyal na pahayag, para sa dekalidad na trabaho at oportunidad na tunay na ramdam ng bawat Pilipino, dapat iboto ang Trabaho Party List. Ayon sa grupo, buo ang kanilang tiwalang magiging mabisang katuwang ng administrasyon ng 106 Trabaho Party List sa pagsulong ng mga panukalang batas na tutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga manggagawa sa bansa. Buo umano ang tiwala ng BBM Youth Movement na katuwang ang 106 Trabaho Party List sa adikain ni Pangulong Bongbong Marcos para makapagatid ng mas maraming trabaho, mas mataas na sahod at mas maayos na kinabukasan para sa mga manggagawang Pinoy. Bukod sa pagsuporta sa mga manggagawa, isinusulong din ng 106 Trabaho Party List ang insentibo sa micro, small and medium enterprises o MSMEs upang mas makalikha ng lokal na trabaho, lalong-lalo na sa mga probinsya. Ayon sa BBM Youth Movement, panahon na para sa mga tunay na nagtatrabaho ang iluklok ang Trabaho Party List sa Kongreso. Kasalukuyang umaangat ang 106 Trabaho Party List sa mga nangungunang pre-election survey at inaasahang magiging aktibong boses sa mga manggagawa sa susunod na Kongreso. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nilagdaan na ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF ang kasunduan para sa isang mapayapang halalan sa darating na Mayo sa Bangsamoro Region. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa eleksyon at mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Bangsamoro Region. Lumagda sa isang Memorandum of Understanding ng mga ground commanders ng MILF sa EOR ng 601st Brigade ng JTF Central na magiging tapat na katuwang ng PNP at AFP sa pagpapatupad ng katiwasayan sa araw ng eleksyon sa kani-kanilang community. Ang aktibidad ay inisyatiba sa patuloy na pagsisikap ng 6th Infantry Campilan Division at JTF Central led by Major General Donald Gumiran na mangibabaw ang katiwasayan sa Maguindanao del Sur at Norte maging sa SGA sa nalalapit na eleksyon. Ang 601st Brigade Philippine Army led by Brigadier General Edgar Catu ang siyang nag-host ng nasabing napapanahong aktibidad sa presensya ng lahat ng ground commanders ng JTF Central, PNP, MILF, government line agencies, local government units at traditional leaders na ginanap sa bayan ng Dato Angal Timbang, Maguindanao del Sur. Ang nilalaman ng memorandum ay ang commitment ng lahat ng sektor na mas lalo pang pagtibayin ang partnership sa pagitan ng GPH at MILF upang isulong ang safe, accurate, free, fair election sa bahaging ito ng dalawang probinsya ng Maguindanao sa Bangsamoro Region. Inihayag ni 601st Brigade Commander Brigadier General Catu na ang pag-establish ng kapayapaan ay pinagtutulungan hindi lamang sa PNP at AFP kundi maging sa iba't ibang sektor ng komunidad. Ay naman kay 6th ID Assistant Division Commander Brigadier General Pat Amata, ang signing ng MOU with the MILF ay patunay umano ng shared commitment para sa peace and security sa Bangsamoro Region upang maitaguyod ang safe election. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimacuta, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakda naman ngayong araw ang final testing at sealing ng ECM automated counting machines
ballot box at iba pang materyales sa gagamitin sa halalan sa Katarman. Nakatakda naman ang mock voting gamit ang test ballots. Isasalang ito sa AC upang mabasa ang buto. Kahapon, ayon sa report ng Katarman Information Office, pinulong ng Comelec Katarman na Attorney Mira Basiloy ang Municipal Joint Security Coordinating Council para sa pinal na command conference at coordination. Muling pinapaalala ng Comelec ang mga rules at regulations ng elections, kabilang pagbibigay prioridad o espesyal na lugar sa pagbuto ng mga PWD, senior citizens, buntis o pagkakaroon ng priority polling place. Paglilinaw naman ng Comelec na hindi na kailangan magdala ng ID ang isang botante upang makabuto. Fake daw ang mga post sa social media na non-national ID no vote. Ayon pa kay Basiloy, lahat ng rehistrado na botante maaaring makabuto maliban lamang kung naka-AKES ang pangalan ng botante sa list of voters na may perma ng Election Registration Board. Paalala pa ng Comelec, pwedeng magkulang ang iboboto, ngunit hindi pwede ang sobra sa posisyon. Kung magsusobrang bilang ng iboboto, hindi mabibilang ang boto ng piniling kandidato. Ito na ang final conference ng Comelec Katarman para sa darating na eleksyon. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakataas na sa full alert status ang pambansang pulisya sa lalawigan ng Bataan. Ito ay kasunod sa 100-day security plan ng PNP na naglalayong panatilihin ang integridad at seguridad ng ating electoral process. Kahapon ay formal na pinasinimulan ang send of ceremony para sa darating na 2025 national and local election sa lalawigan sa pangunguna ng Commission on Election o COMELEC at PNP Bataan kasama ang lahat ng law enforcement agency sa lalawigan. Mahigit sa 700 mga pulis ang ipinakalat, bukod pa ang ibang ahensya na kabilang sa pagpapanatili ng kaayusan na darating na eleksyon. Sa kabuuan, nasa 1,500 mga law enforcement personnel ang nakakalat sa buong probinsya kabilang ang Armed Force of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at iba't ibang force multiplier. Kahapon rin ay personal na inikot ni Bataan PNP Officer in Charge Police Colonel Marte Salvadora ang ilan sa mga pangunahing polling present sa buong lalawigan na pinangasiwaan ng final testing at selling ng automated counting machine na gagamitin sa darating na halalan. Patuloy rin ang isinasagawang mga checkpoint sa buong lalawigan upang siguruhin walang sinuman ang makakagawa ng krimen na magiging banta sa darating na Mayo 12. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Gumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigpit na ipinagbabawal ng ating labor code ang hindi makatwiran na pagtanggal sa trabaho sa isang empleyado ng kanilang employer o kumpanya. Halimbawa nito ang hindi pagdaan sa tamang proseso o hindi pagbibigay alam sa empleyado ng kanilang pagkakamali kung bakit sila tinanggal sa trabaho. Ano-ano nga ba ang uri ng illegal dismissal ayon sa ating labor code? At ano ang maaaring makuha ng biktima kung sakaling mapatunayan ito? Alamin sa report ni Dustin Bayo. Ang hindi makatiwiran na pagtanggal sa trabaho ay isa rin sa hinahadlangan ng umiiral na Labor Code of the Philippines para sa ating mga manggagawa ng bansa. Ito ay sang-ayon sa Article 279 ng Labor Code na dating Article 294 na tinatawag na Security of Tenure. Ipinagbabawal dito ang pagtanggal sa empleyado na walang pinatutunayang just cause o authorized causes for termination mula sa kanilang mga employer. Sa ilalim ng just cause, dapat mapatunayan ng employer na sapat ang dahilan upang matanggal sa trabaho ang isang empleyado base sa sinasaad sa Article 282 ng Labor Code. Gaya na lamang ng hindi angkop na pag-uugali o hindi pagsunod sa mga alintuntunin, pagbabaya sa kanyang trabaho, breach of trust, paggawa ng krimen laban sa employer at katrabaho kabilang kanilang pamilya at iba pa mga kaparehong dahilan. Samantala ang authorized causes naman ay hindi dahil sa nagawa ng empleyado kung hindi ito ay kinakailangang gawin ng isang kumpanya. Halimbawa nito ang pagbabawas ng gastos ng kumpanya, redundancy, pag-install ng labor-saving devices, pagtigil ng operasyon o sakitan na naayon sa sitwasyon. Kaugnay nito ay kinakailangan din ng employer na maglaan ng notice o tinatawag na twin notice rule para naman sa mga apektadong empleyado. Kung mapapatunayan naman na isang illegal dismissal ang ginawa ng isang employer, ay may karapatan ng biktima sa reinstatement o pagbalik sa trabaho, back wages o sahod sa panahong illegal itong tinanggal, at damages o danyos. At para naman sa mga nakaranas nito, ay maaari dumulog sa mga regional offices ng Department of Labor and Employment o DOLE upang may sa formal ang inyong reklamo.
Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Sa mundo ng tennis, umangat pa sa world number 70 ang ranking ni Filipina tennis star Alex Ayala. Yan ay matapos ang kanyang kampanya sa Madrid Open, nasungkit ni Ayala ang naturang pinakamataas na pwesto sa buo niyang career. Ano ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Lily Borja. Patuloy ang pag-angat ni Alex Ayala sa international tennis scene. Matapos ang matagumpay na kampanya sa Mutua Madrid Open, umangat ang Filipina teen tennis sensation sa world rank number 70, ang kanyang pinakamataas na pwesto sa WTA sa kasalukuyan. Tinalo ni Ayala ang Bulgaria na si Victoria Tomova sa first round ng torneo bago makaharap muli ang dating world number 1 na si Iga Swiatek. Bagamat tinalo siya ni Swiatek sa Madrid, hindi malilimutan ang historic na tagumpay ni Ayala noong Miami Open kung saan natalo niya ang Polish star at umabot sa semifinals. Isang milestone para sa Pilipinas. Ang kamanghamanghang run na iyon ang daan ni Ayala para makapasok sa WTA Top 100 hanggang sa maabot ang bagong career best na rank number 70 ngayong linggo. Susunod na lalaban si Ayala sa prestihiyosong Italian Open mula May 6 hanggang 18 at inaasahang makakaharap niya ang mga kilalang katunggali na sina Jessica Pegula at Madison Keys, mga nakaharap niya na sa Miami. Matapos nito, target din ni Ayala ang French Open na gaganapin mula May 25 hanggang June 8, ilang araw lamang bago niya ipagdiwang ang kanyang ika-20 kaarawan sa May 23. At iyan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.